Almost 1 month ko na din ginagawa tong strategy na to, pero di ko pa din alam if pwede ko na ba siyang gamitin sa day trading. Kaya ngayong gabi is magba-backtest ako ng 1 buwan para malaman kung kikita ba talaga ako sa strategy na to or kailangan ko na naman gumawa ng bago. Day 3 of documenting my trading journey to find out kung possible bang maging profitable crypto trader kahit meron tayong full-time job. And if interesado ka sa journey na to, you're always welcome na samahan ako. So ngayong gabi ang plano natin is mag-backtest sa buong buwan ng July para malaman kung gaano ka-effective tong strategy na to. Sa isip ko kasi mas maganda kung matitest natin ng maraming beses bago tayo mag-live trading. And dito kinuha na nga natin yung notebook tsaka ballpen para makapagsimula na tayo. And dito inopen na din natin ang chart ni BTC kasi ito yung market na iba-backtest natin. Dati talaga akala ko sobrang dali lang ng trading, yung tipong maghahanap ka lang ng strategy, then automatic, yayaman ka na. Sobrang layo pala niyan sa katotohanan. Kasi sa dami ko nang na-try na strategy, hanggang ngayon, membro pa rin tayo ng broke boys. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa strategy or may mali lang talaga sa mindset ko as a trader. Or baka masyado ko lang ina-underestimate yung skill na kailangan para maging isang profitable crypto trader. Kaya nga nakapag-decide na ako na seryosohin na tong trading para malaman ko if para sa akin ba talaga tong craft na to or nagsasayang lang tayo ng oras dito. And akala ko talaga madali ko lang matatapos tong pagba-backtest kasi nakasulat naman na yung strategy, ang kailangan ko na lang gawin is i-apply yung trading rules na ginawa ko. Kaso lang mag-iisang oras na pero 5 days pa rin yung nababacktest natin. And yung isa sa mga naging dahilan is yung mga lessons na nakapaloob sa bawat araw na nabacktest natin. Let's say for example sa July 31, kumita tayo. Syempre kailangan nating malaman kung bakit naging effective yung strategy. And then nung July 30 naman, nalugi tayo. Syempre, kailangan din nating aralin kung bakit tayo nalugi. So in short, sa bawat araw na iba-backtest ko, kailangan ko din talaga i-analyze yung result para maintindihan ko ng mabuti. And yung isa din sa mga naging dahilan kung bakit natagalan tayong mag-backtest is yung antok. Di pa kasi talaga ako sanay matulog ng 10 oras. And isa pa, para sa akin, napaka-boring din talaga mag-backtest ng strategy. Kaya nga naiintindihan ko din yung ibang mga traders kung bakit gusto na lang nila mag-live trading na agad and wag na mag-backtest kasi nga hindi exciting. And sa katunayan, mas matututo ka talaga kapag live trading kasi nga your money is on the line kahit gaano pa kaliit yan. Kaso nga lang based on my experience is napaka-risky niyan sa maraming aspeto. Kaya kahit boring, ipagtsatsagaan ko na lang mag-backtest. So yan yung mga dahilan ko kung bakit natagalan ako mag-backtest. And since medyo matagal na din tayong nakatutok sa monitor, nakapag-decide ako na lumabas muna saglit para mag-stretching and para din ma-relax yung mata natin. Baka kasi mas mauna pa tayong mabulag kaysa kumita. And after nga ng ilang minuto bumalik na ako sa loob para ipagpatuloy yung backtesting. So para malabanan natin yung antok is nagtimpla na ako ng kape dyan. And kung napapansin nyo, medyo naninilaw pa yung tubig namin. Pero okay lang yan. Ang importante hindi tayo makatulog. And since ganito naman talaga ang proseso ng backtesting, wala tayong magagawa. Kailangan natin ipagpatuloy to. And dito ko na nga na-realize na hindi pala biro mag-backtest ng strategy. Kasi kailangan mo talaga siyang paglaanan ng oras and intindihin ng mabuti. So yun na nga for almost 2 hours ng pagba-backtest, 9 days lang yung kinaya natin. So sobrang layo sa target ko na whole month of July. Pero gayon pa man, marami naman tayong na-realize and natutunan sa gabi na to. So day 3 of our crypto trading journey, yung isang bagay na natutunan ko ngayong gabi is hindi pala ganun kadaling mag-backtest. Kasi kailangan talaga natin ng mahabang oras para matest ng maayos yung strategy. And napaka-boring din talaga ng proseso na to. Pero syempre, kailangan natin itong gawin para malaman kung gumagana ba talaga yung trading strategy o hindi. So yun lang muna siguro for our day 3. Salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi and kita-kits sa susunod.